Ano, kay Tripping. Shoutout Shoutout kay kay Tripping. Tripping. Shoutout kay Tripping. Si Wala, Tripping dun eh. may kinas kasi kami, number 111 ng barangay 111. 111. Okay, so 1-1 pick para dito sa Team Falcons. Medyo matagal pa ganahin itong 1-1 na to. Pero yung kasi yung goal nila eh, dapat magsimula ka sa una. Kailangan makaisa ka muna. Oo. Kasi medyo tough task ang meron ng Team Falcons ngayon na dire-diretso kailangan tatlong sunod-sunod ang maipanalo mo. Okay, tama, Kasi tama. 2-0 ka na. So, maybe try to go with something that you're pretty unfamiliar about. I think that's what they're trying to do here. 2-0, match point na po ang Team Liquid Philippines. Isang laro na lamang ay mailalagay na nila si Coach RC as the head coach of the IESF Cebol MLBB team. At nandun na naman yung flicker. Pero parang wala yata mangyayari masyado. Si View ay nakakatakas pa. Sinalubong siya dun eh. Buti may dispersion rotation. Ay! Tumama yung tot. Ako makakatapak ba ng trap dito? Iniwasan nila yung trap. Alam nila kung saan nakaposisyon. Owen! Pero habol sila doon! Oy! And Carlito, naku, nilinis na lang yung mga naganap. Parang sabi, na-realize siguro niya kumukulit yung mga kasama ko. Ano kayang meron? Oo nga, Tapos no? sinilit niya. Ay! Okay may na. Ano pala, may ganap pala. May ganap pala, min. Grabe ang Team Liquid Philippines dito pero Team Falcons hindi magpapahuli. Sabi niya, sige Kyle, go mo na yan. Andun yung mga mga flash combo niya. Critical lang sitwasyon dito ni Sanford so kailangan niya umuwi. Pero andito naman nakasilip si Sanji, hindi tumama yung Abyssal Arrow, medyo malayo yung posisyon. Tapak Cyclone Eye, hahabol pa rin si Kyle. Nag-retry ba siya doon? Nag-retry siya. Oo, nakapag-retry na siya. So ngayon, medyo ipit siya ng konti. Pero mawawala. Walang iba kundi si Sanford sa pagkakataon na yun. JP can't do anything about it. At mukhang tuloy-tuloy yata ang gustong gawin nila, Kyle. Naku, tumama na naman yung Abyssal Arrow habang mamamatay. Itong si Daddy JP. Kyle TZ ay buhay pa rin at pwede na silang pumwesto muna at kumuha ng mga resources na kakailangan nila para bago magsimula yung unang third ng laban. This is a dream start para sa Team Falcons kasi nakuha ni Kyle TC yung scaling na kinakailangan niya. And that's what we've been talking about all day na dapat kung meron ka nung Lucas, talagang mahanapan mo ng butas and now that's exactly what they're gonna do pero makukuha ni Kyle TC yun. Okay, nagamit na kagad Revitalize. Sabi si Sanjay mamamatay. Sa kamay dito ni Kyle TC. Naku, ipitata ang TLPA sa patibong na inilalatag ng Team Falcons. Andun rin yung pagdamba mula kay Owen. Mabubuhay ba dito itong si JP? Hindi na nga kasi si Flap TC ay nag-dive na. At magandang simula ito. Nakagawang pa nga ng purple buff. Parang hindi pumapayag. Actually, hindi talaga pumapayag ang Team Falcons na maibigay lang nila to sa Team Liquid Philippines ng basta-basta. They now are leading by almost 2K pagdating sa goal pero ang mapapana ay walang iba kundi si Kyle TC. He will be able to escape though. Meron na rin siyang ulti for safety. And mind you, hindi na naman natin nararamdaman si Super Marco. Ngayon lang siya dumapi sa screen, oh. Oo nga, ayun, nasilip natin. Pero kalahati yung kanyang buhay doon. Nararamdaman natin na yung hirap sa tapatan ng isang Harriet. And magigets naman natin yan kasi nangunguna yan. Nasa S-tier list ang isang Harriet pagdating sa mga gold laners. So ngayon, ano ang magiging sunod na tagpo dito? Super Marco, nabitinan ba siya na-delay ata siya ng isang na-delay siya. Isang catapult doon Na-delay siya na isang catapult kasi I think Oheb and JP are doing a good job trying to hold him down. Kahit nasabihin natin na siguro na lumalamang ang Team Falcon sa ibang advantage, ayaw na nila na mag-scale ng mabilisan itong si Super Marco. So they're trying to go with risk management para kahit paano may room pa rin sila to be able to do something. Gaya nito, di ba? Si Super Marco hindi talaga siya makatakas ng sobra dun sa Torre. Literal na TH lang siya. It's just a good sign na mabilis siya at magaslaw naman siya so hindi siya basta-basta mahuhuli ng ibang mga members ng Cavalry. Okay, ngayon ay nagsimula na yung pagkuha dito ni Carl TZ. Pero si Owen ang kanilang ipanidala. Andun yung Avatar of the Guardian pero makakancel. Tumama yung Abyssal Arrow. Si Owen ay nandun. Nagamit na yung kanyang Revitalize. Pero doon yung Avatar of the Guardian. Tinamaan itong si Owen. Mamamatay itong si Sanford. Ngayon flicker from Owen. Wala siyang inabutan. Atras na muna dito ang Team Falcons. Ngayon si Sanji ay lumalayo na nga rin. Sasalubungin ni John JP. Sapat ba yung damage sila dito?
Kasama na rin si Oheb sa magiging party. Lalabag din kanyang Zaman Force pero doon si Flap TZ para pigilan siya. Pero hindi ata mapipigilan si Kyle TZ. Ngayon naman ay si Super Makmak ang makakakuha ng pagong. Si Flap ay nakakuha na rin ng kill. Ngayon humahabol pa rin si Flap. Si Pew ay andon sa may bandang ibaba para i-sandwich. Yung dalawang miyembro mula sa TLPS. Ngayon nandun yung dispersion rotation. Tatakas si Sanji dito pero sabi ni Kyle walang tatakas. Pero Flicker inay commit. Patay itong si ay, hindi, boy pa rin. Boy pa. Sana? Nawala na, Literal na hindi kasi nila pinagpapahinga, min. As soon as Team Falcons were obviously going for it. Isipin mo, yung hinahanap mo na wala na. That goes to show you how Team Falcons were able to take control of the situation. Buti na lang nakuha din ni Super Marco yung turtle para sa kanilang kupunan, which is the reason why they are leading by 4K dito mismo sa ating kalamangan ngayon, taking advantage of every single moment na meron tayo para sa side ng Team Falcons. Team Liquid Philippines, sumahanap naman talaga sila ng paraan para makalaban. Pero masyado kasing magaslaw ang bibilis ng mga members dito ng Team Falcons. Considering na ngayon, ang kailangan pa nilang alalahanin ay si Pew kung kanina ay mabilis nilang nalalapitan. Now they don't necessarily have the best kits for them to be able to do that. Oo, napakahirap nito. Tapos 5-0 pa si Kyle TZ. Napakasakit ng mga flash combo niya. Nabisal araw, hindi tumama. Ngayon, ito na ang pagsugod ng Team Falcons. Magiging next pata. Ito si Daddy JP. Kapag na Jugali, nagamit din. Si Pew ay nakadalawa na. Magiging tatlo pa si Ugin. Ang pipitas noon. Grabe yung ipinapamana sa Team Falcons. Ayaw pa talagang magpahinga. Ayaw pang bigyan ng pagkakataon ng TLPH dito. At ready pa sila para sa reverse sweep. Nakabook na eh. Nakabook na. Hindi naman pwedeng tigilan nyo lang ng basta-basta. And that is gonna be another diversion patungo doon sa baba to be able to clear more of those turrets. And it is now Team Falcons. Parang iba yung nararamdaman nila kanina kumpara sa ngayon. Things are definitely going their way. May tore na naman nabasag sa may bandang ibaba. Nagsisimula ang Liquid pero nandito na naman ang Team Falcons. Okay, sino magiging target? Nagamit na kagad Tsunami Slam. Si Ogwen ay nasa may bandang harapan na Battle Guard niya nagamit. Si Flap TZ ay humabol na ka rin. Pero si Carlito magtatagumpay habang mamamatay din siya sa kamay ni Flap TZ. At hindi mo mabagsak ang Team Liquid Philippines. Nakadalawa na sila dito habang magiging tatlo na sa kamay ni Pew. May ipit si Oheb. Ngayon ay makakatakas ba siya? Parang hindi na nga ata. Dahil hindi sasapat yung damage nila and complete wipe out para sa kupunan ng Falcons. Nagising na. Patuloy na ang paglipad ng Team Falcons. They're trying to finish this off as fast as possible. Nabuhay na itong si Carl TZ, kahit si JP na rin, pero wala sila magagawa dun sa dalawang tore na nabitawan nila sa may bandang gitna. 17-2 is the kill score. It is now Team Falcons leading by 8,000 gold kontra sa Cavalry. Sinusubukan nilang hanapin, pero ganun pa man, Team Falcons, this is what we're talking about. Anong tilt-tilt? Hindi uso yun sa amin. Wala, hindi uso yan. Isipin mo, isang taon mahigit, halos 2 taon nag-around the world itong roster na to. Hindi pa sila Team Falcons noon, AP Bren pa sila. And dumating yung punto na naging Falcons sa AP Bren sila. Talagang tuloy-tuloy ang kanilang pag-iikot sa buong mundo. Kinuha at pinitas lahat ng mga kampyonato. At sabi nila dito, ngayon pa ba kami magpapatalo eh? Ang dami na namin pinagdaanan. Yun na nga ang punto eh. Nahubog na sila ng nahubog na sila ng panahon. And as of this moment, makakabasag na naman sila ng panibagong tore si Ogwe na mamamataan. Pero makakatakas pa rin naman siya, makakatakbo palayo. The rest of the members of TLPH, hanap na lang si Flap TZ ang kanilang makikita. Pero wala pa masyadong damage, ligtas at makakalabas ang iba sa mga members ng Falcon. Nabibidinan sila dito. Even yung damage ni Oheb ay hindi pa rin talaga na ilalatag ng maayos para sa kamay ng Team Falcons PH. Tingnan mo yung ano? 1-1-14 si Ogwen. Ay, oo nga, no? Grabe naman yun. Uy, may diversion play Wait lang may diversion sila na niluluto. Ay, hindi, dinala lang pala. Dinala lang din sa Lord. Palapit doon sa Lord because they have the 9K gold lead advantage. TLPH, mukhang isusuko muna nila, hindi ang Bataan, kundi ang Lord ng laban na ito because the Falcons are here. Ganda ng nagiging reaction ng Team Falcons doon. So, imagine mo yan kung ibang team itong nakikita natin yung Team Falcons. Nasa match point na yung kalaban, best of 5.
ang nagiging laruan. So kapag kung ibang team to, parang medyo mapanghihinaan na ng loob pero kasi hindi ba to ito yung same beast na nakilala natin, same roster, same experienced player na nakikita natin ngayon at yung Lord ay nasa may bandang gitna. 9 minutes and 45 seconds in. Babangga na itong Lord. Will they be able to bring one down? At andun na naman yung Tsunami Slam. Okay, hindi ata makakagalaw itong si Sanford pero nakalipad. Lipad! Itong si Super Macmac, may ipin siya sa may ilalim. Pero mabubuhay pa rin. Okay, tumama yung Vincent Arrow mula dito kay Sanji pero hindi ata sapat yung kanyang damage para makitil ang buhay dito ni Flap. Napakakunat na rin talaga. Ogwe nag-invest na rin sa kanyang Athena Shield para nga naman masalo na niya lahat ng damage na ibibigay ni Sanji, even ni Oheb dito. So hindi ready talaga ay, sa likod! Yung Tsunami Slam, hindi nakagalaw itong si Oeb. Wow! Hindi pa rin available ang kanyang Purify noon. Ngayon, babasagin na yung Torres may bandang kita. Ilalaban na lang dito ng mga miyembro ng TLPH. Bagsak si Sanford. Natitira na lang si Sanji at itong si Carl TZ. Nag-aantay lang sila ng mga minions. Pwede na mag-transition doon sa may top lane. Nung pasag na rin ito, ready na ang Team Falcons na umarangkada muli at lumipad at kunin itong game number 3. Pipilitin ni Sanji pero hindi kakayanin. Falcons are here!